Sa bawat lugar na napuntahan po ng GMA Kapuso Foundation para sa unang hakbang sa kinabukasan project, iba't ibang kwento po ng kasipagan at pagsisikap ng mga bata ang kanilang natunghayan. Katulad na lamang po ng ilang bata sa probinsya ng Iloilo. Kasabay ng paglubog ng araw, nagsisimula ang panibagong pakikibaka ni Resty, Danreb at ng bunso nilang kapatid. Kailangan nilang sumakay sa munting bangka kasama ang kanilang ina at lumakad ng ilang kilometro para marating ang kanilang pakay ng gabing iyon. Pagdating sa putikan, kanya-kanya ng hanap ng talaba ang magkakapatid. Gamit ang patalim, matyaga silang naghanap sa gitna ng dilim. Hindi alintana ang peligro kapalit ng kakaunting barya. Tumutulong ako sa ganitong gawain ng pangunguha ng talaba. Maraming sugat ang aking kamay at ang hapdi ng sugat ko. Ang mas nakababata nilang kapatid, imbis na magpahinga at maglaro, kasama na ring nagbabanat ng buto. Masakit namang isipin na ang hirap lang nilang magsulatan sila sa isang subject. Sulat sila sa isang notebook. Mag-aaral lang ko daw ng mabuti para maglaki ko, bibilang ko rin yung mga kapatid ko ng mga gamit. At matapos ang ilang oras na paghahanap sa putikan, sa wakas ay may mga talaba na silang maibebenta kinabukasan. Ang baon ng niyog na ito ang pinupuno ni Resty tuwing siya'y may barya. Ipambibili sana ng mga gamit pang eskwela para sa kanya mga kapatid. Pero kung kinakailangan namin, wala na kaming pambili ng bigas, ibubuksan ko yun. Nalulungkot ako kasi humingi yung pera yung anak ko, hindi ko mabibigyan. Ang pangarap ko sa mga anak ko makatapos ng sa pag-aral, kahit na mahirap kami. Kabilang ang kapatid ni Resty na si Danreb sa mga nabigyan ng mga bagong gamit pang eskwela ng GMA Kapuso Foundation sa Iloilo. Tulong natin ito sa mga batang tinitiis ang anumang hirap, maabot lang ang kanilang mga pangarap. At dahil nagsimula na nga po ang pasukan, nagagamit na po ng 1,300 bata sa Iloilo ang mga ibinigay nating mga gamit pang eskwela. Samantala, kasalukuyan rin po nasa North Cotabato ang GMA Kapuso Foundation team para naman sa kanilang isinasagawang Operation Bayanihan.